Ayan. Ayan. Ano yun? Part 3. Morning sa ating lahat. Kanina, chinenso ko. For the first time, ito na akong ganito pala yung pain. 5 days akong gumagapa. Sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon na anyway, ganun talaga. Pwede mo magtanong kung may first timer dito. Si Mark ba yun? You know? Magandang umaga po. Si Aiko. Welcome po. Si Mark nakita ko rin. Parang hindi ko kilala yung katabi ni Mark. Ang kasama niya sa bahay. So, meron po tayong komunyon ngayon. Bago yun. Saan natin yung message? Okay. Connect ko lang po, no? Sa mga previous na pag-aaral po natin, sabi ko po sa inyo, ang dami pong pribileyo na ibinigay ng Diyos, Christian, dahil sa kanilang relasyon sa Diyos. Okay. Alam po ninyo, ang buong nahulog ako dito, Mark. Baka mga, hindi mo kasi ako okay. Hindi po ba madalas kong sabihin sa inyo? Ang buong puwersa itinuturo ng Bible, ang mensahe sa tao, lagi ang pinupunturya ng Bible, ng Diyos, ay ang relasyon ng tao sa Diyos. Okay? Tandaan niyo yan, okay? Ang relasyon ng tao, man in his relationship to God. Okay? Ibig sabihin, kapag merong ganito, may Bible ka, alam mo ang ibig sabihin nun, pinupunturya nun, sa ganon, maging malusog, maging tama ang relasyon ng tao. Diyos. Yun. Pinabanggit natin yan sa 1 Peter. Kapag ang tao ay may relasyon sa Diyos, iba yung nilikha ng Diyos, iba yung may relasyon sa Diyos. Yun sabi ko sa inyo. Pag may relasyon ka sa Diyos, lahat ng pribileyo, lahat ng ipinangako ng Diyos, sa iyo rin yun, dahil nasa relasyon sa Diyos. Mababasa niya sa 3-12, 1 Peter. Basahin natin yung ating text na ginagamit. Verse 17 ng 1 Peter 1. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol ng walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa. Pray po tayo sandali, pwede mo sa banyo. Panginoon naming Hari, mahal, namin ino-offer sa inyo.
Ikilala po namin na tanging kayo ang nakababatid, nakakaalam, at may kayang gawin sa bawat buhay. Narito kami upang manghala sa inyo, pakinggan ang inyong salita sa amin. Ihatid mo ang salita sa bawat puso po namin. Kayo ang gumalaw, kayo ang siyang nagbigay sa amin ng kapanatagan at iyakan. Dahil ikaw ang Diyos ng tagumpay. Tulungan mo ako, tulungan mo kami lahat na magigilig ng iyong salita. Iparating mo sa amin ang iyong salita. Ito'y buhay at mabisa. Saan man ito nais mong iparating. Ikaw, O Diyos, ang nakakakilala, kaluluwa, tao ang naririto. Kung mangusap, natayain niyo ang inyong salita, masalot po namin. At makita namin kayo, makita rin namin ang aming sarili. Kung ano ang totoong kondisyon na ito sa pangalan ng Diyos. Now, pansinin po ninyo yung salitang call sa Ingles o yung tinatawagan. Okay? Yung tinatawagan. Ang tinuturo diyan prayer. Call. Prayer. Okay? Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol ng walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa. Call is a synonym for prayer. Okay? Ibig sabihin ng ganito po yun. Ang salitang pagtawag ay synonymous o kahalintulad ng panalangin. Ang ibig sabihin nun, ang Kristiyano ay tatawagin niyang Ama, ang Diyos. Okay? Tatawag siya sa Diyos. Tandaan nyo, walang isang totoong Kristiyano, authentic, legit Kristiyano sa Bible na hindi tumatawag sa Diyos. Okay? Yan ang pasimula ng buhay ng Kristiyano. Okay? Ang pasimula ng buhay ng Kristiyano ay matututo siya tumawag sa Diyos. Bakit siya tatawag? Because God, ang Diyos ay kanyang Ama. Ang Diyos ay kanyang magulang. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang spirito ng pagpupok. Huwag kayong mawawala doon. Kung marabatin po ninyo siguro, mabilis ka lang, David, sa Galatians 4:6. Kasi dito tayo nasanay, kaya dito ko inilang. Pero makita nyo lang, yung ibig kong sabihin sa puntong ito. Okay? Itong pagtawag ng Kristiyano sa Diyos ay espesyal. Isang close relationship sa Diyos. Gusto kong, sana po, balo hindi. Pero ko po, ay intindihan niyo po ini. Sana po, maliwanag ito sa inyo. Alam niyo, ibig sabihin ng Bible. Pag kayo'y mga anak, see? Dati hindi ganyan. Sapagkat kayo'y mga anak, sinubo ng Diyos, Espiritu ng kanyang anak, sa ating mga puso, na sumisigaw, no? Aba, Ama. Aba is an Aramaic term yan, Aramaic term. Yung salitang Aba, Aramaic yan. Yung rin ang sabihan niyan, special, intimacy, close relationship. It is a term of endearment, affectionate relationship. Isang malapit, parang ang Diyos, kadugo mo. Hindi lang siya Diyos, wari po isa niya, tamang kang kapampangan niya. Sabi natin, yung Diyos, yung kebabo. Okay. Higit siya doon. Ang Diyos ngayon, bilang Kristiyano, ating kang pamaggalang, ating respeto, ating reverence, ating wonder, meron kang pagsamba ng worship. Ang Diyos ngayon ay hindi mo itinuturing na nasa itaas lang. Ang mamang nasa itaas. Hindi lang siya ganoon. Hindi ang Diyos ay yung Ama na nagmamahal o nakikinig sa iyo. Hindi mo iniisip ang Diyos ngayon na hindi ka pinakikinggan sa iyong panalangin. Kasi ang pagdududa sa Diyos ay kasalanan. Kapag ang isang tao ay nagdadalawang isip sa Diyos, yun, demonyo ito. Kapag ang isang tao ay nag-aalangan, nagtatanong sa Diyos, nag-aalangan, demonyo ito. Okay? Sa Diyos, ang isang tao na
kumikilala sa Diyos, ang Diyos ang kanyang ama. God is my Father. Si Peter, primarily, yung sasabihan na yun, ang kinakausap dito ay pananampalataya. Hindi lahat ng tao. Makinig po kayo sa akin. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos in the full spiritual sense. Okay, bakit kaya yun Agyang tatagid mo Kenny baya mo ay para maintindihan ng Diyos. Ulit ko, mali ko Kenny. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Okay? Baka kayo yun. Now, kung meron dito na hindi talagang anak ng Diyos, pag-asa sa mundong ito. Okay? Importante yun. Kaya sinasabi ko sa inyo. Yun. Basahin natin ang sinasabi ng Bible. Okay? Tingnan natin ang sinasabi ng Acts chapter 17, 28 to 29. Please. Okay. Tama yan, Ray. Okay, now. Tingnan po niyo, babasahin ko sa inyo. Acts 17, 28. Tagalog yan Lahat naman tayo nagkakaintindihan Tagalog. Sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, nagsasalita ang aklat dyan sa mga makata noong una. Sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Ano ibig sabihin ng supling? Sa English, offspring. Ano ibig sabihin ng supling? Di pamilya. Di ba kamag-anak? Kadugo. Supling. Now, lahat ba ng tao supling ng Diyos? Yes, by creation. And hindi yun? Wala silang relasyon sa Diyos bilang tao, kundi yung nilikha sila. Kaya nga sabi dyan, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay. Sino nagbibigay sa iyo ng hininga? God. Bakit gumagalaw? Ang Diyos. Bakit ka nabubuhay? Bakit ka tao? Sino gumawa sa iyo? Hindi ka. Diyos. In Him, baloy mo, anong maintindihan niya yun? Si Claude ka Sabi tayo. Kaya ka man miraskete nung ngayon Diyos. Kaya nakasana mangisnawa. Lahat ng kinakain mo, lahat ng galaw mo, trabaho, kalakasan sa buhay, lahat yan. Diyos. Bakit di ko alam yan Bakit hindi ko kinikilala yan? Kasi spiritual For in Him we live and move and have our being. Supposed to be. For from Him and through Him are all things. Ano na yung Bible? Lahat ay galing sa Kanya. Ang dahilan kung bakit tao ka pa ngayon, humihinga ka, hindi ka pa namatay, wala ka sa ataol, wala ka sa sementeryo, dahil gusto pa ng Diyos na mabuhay ka. At hindi wala ng araw yon. So, sa ganung kaparaanan, ikaw ay anak ng Diyos bilang Kanyang nilikha. Pero wala ka relasyon sa Kanya. Ang relasyon mo lang sa Diyos, sa salitang ito, ulitan ang kapampaan kong bagya, ba akong malaya, lelang ano ang andang tao. The brotherhood of man ang tao dyan. The fatherhood of God. But in the full spiritual sense, iba yun. Mas nangyayara yun. 29. Yan tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Sino kaya kayo rin at yung rebulto kayo ba din? Sino sa inyo ang humigilala sa mga rebulto? Pag sinabi ng Katoliko, rebulto, yung aliwa, hindi naman namin sinasamba. Ano lang, parang presentation lang yan. Dahil sasamba kaya rebulto, gagawan niya yung Diyos ito. Pag sinabi mo ang rebulto, ibig sabihin nun, yun ang gumawa sa'yo. Can you believe that? Di ba Virgin Mary, Nazareno, o na ano mang klase rebulto,
Nung nakikilalanan mo, kinikilala mo yon, na Diyos yun, naniniwala ka, yun ay rebulto ng Diyos, ibig sabihin, yun ang lumikha sa'yo. Yan ang ibig sabihin niya. Di ba, kasi dati kong Katoliko mo rin, ang dami namin rebulto sa bahay. Dahil sa kamangmangan, ay iniisip ko, okay, itong rebultong ito, nagbibigyan ko ng sampagitan na iniilawan ko. Hindi ko namamalayan na para mo yung sinasabi kong itong gumawa sa akin. Of course not. Ang Diyos, hindi siya ginto, hindi siya pilak, hindi siya rebulto, hindi siya inanyuan. Kaya malaking kasalanan, meron tayong tinitingala sa bahay ng mga bato. Kaya na kayo po, kung po manyir ng reliyon, sabihan kaya mo po kayo, ang Diyos sa ginawa kayo. Hindi mo siya nakikita. Naririto siya. Hindi ko siya nakikita. It's God. So, huwag mong isipin, bakit? Yun na, biro mo, supling tayo ng Diyos. Bilang delikado. Pwede mo sabihin, brother, pastor, lahat ng kulay, lahat ng tao, delikado ng Diyos. Amerikano, Aleman, Pilipino, anumang kulay, lahat delikado. Yes, sabi nga ni Trump, di ba sabi ni Trump, iba-ibang nasyon tayo, pero pare-parehong dugo. We bleed the same blood. Totoo na? Yes. Kaya puti ka, kaya itim ka, kaya brown ka, kaya sino ka, yung dugo natin isa yun. So, pag tinanong niyo ako, ibig mo sabihin, Pastor, lahat ng tao sa daigdig, anak ng Diyos, bilang nilikha. Pero iba yung special. Iba tayo. Iba yung mga tao na tinitirhan ng Diyos na kapamilya ngayon. To tell you frankly, tandaan nyo, ang sanlibutan ito ay hindi pinananahan ng Diyos. Hindi nila kasama ang gagawin nila Diyos. John, tingnan natin si John chapter 1. Lahat po ba sa atin nakakaintindi ng Tagalog? Lahat sa atin. Okay. Baka sa umaga ito, maging anak ka ng Diyos. Hindi ko alam. Nasa sobra yung power ng Diyos yan. Now, sabihin ko sa inyo ito. Lahat ang problema nung sabihin tayo, hindi ka lahat tayo ng Diyos by creation. Pero hindi ka anak ng langit. Posible, anak ka ng Diyos sa pagkakalikha, kaya anak ka ng Diablo. At tingnan mo yung ugali mo. Okay? Tingnan mo yung sino mo. Kasi, the same family likeness eh. Kung ano ang Diyos, ganun ang kanyang mga anak. Okay? Now, tingnan natin na ito in the full spiritual sense. Ang Diyos ay spirito, hindi siya laman. So, ganun din ang kanyang magiging anak. Na, tingnan natin, ang ibig sabihin ng anak ng Diyos. John 1, siguro simulan natin sa 10. Siya noon, yung siya, Jesus Christ. Okay? Siya noon, Jesus Christ, ay nasa sanlibutan. Ibig sabihin, nagkatawang tao dumating sa lupa. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Did you catch that? Ikuha ita? Nalikang daigdig, sanlibutan, lahat tayo, through His Son Jesus Christ. Para ba, tamakan na kasi magiging kayo. Nung alaing krus, nung alaing Kristo, ala kayo, ala ko. Ang hangin, ang daigdig, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Christ and Christ Himself. Okay, ano nangyari? Siya noon nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, yan why hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ano yung ibig sabihin nakilala?
Hindi siya pinakinggan, hindi siya tinanggap sa kanilang buhay. Now, line 11. Siya'y nabarido sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Hindi lang ang daigdig, kundi ang bansang Israel. Si Jesus Christ yan. Pag sinabi natin Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao, ang liwanag ng buhay, ang tagapagligtas. Tandaan mo po, yung Diyos, tinibayo. Dinala niya katam ang Panginoon, ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Huwag niyong sasabihin, hindi siya nagpakita sa akin. Hindi, dumating ang Diyos in the person of His Son, Jesus Christ. Okay? Kaya tayo nagme-message ngayon sa oras na ito para makita ninyo. Dumating ba ang Diyos sa daigdig? Huwag mo sabihin hindi kanya iniibig, huwag mo sabihin hindi kanya iniligtas, huwag mo sabihin hindi kanya inalala. Ginawa niya yun. It was 2,000 years ago. Ngayon, tingnan natin ngayon paano ba magiging anak ng Diyos? Ito na yung anak. Ito lang ang magiging anak ng Diyos. Ito lang yung taong tawag sa kanya ng Ama. Tandaan nyo, pag si Jesus ay nagsasalita, ini-insist niya that God is a close and relational. Pag sinabing Ama, pag sinabi ni Jesus, kaya nga, ewan rin po, tawag po panalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Istong manuroy Jesus Christ, kapag nagtuturo siya tungkol sa Diyos, ang sabi niya, Ama. Ano yung sabihin ng Ama? Close. At hindi lang Ama, relasyon. Jesus Christ insisted that God is close and relational. Siguro itong kilala mo na yung Ginoo. Tatakot kang sabihan mo yung kay bago. Hindi. Ang aking Ama. Ang aking kagalang-galang, kakilakilabot, kamangha-mangha, ang nagmamahal sa akin. Ang Diyos na ito na hindi pinagkait, at tayatang kumunyan Ang Diyos na ito na ang kanyang sariling anak na hindi pinagkait para sa akin kasalanan. That's why kay Bible, lagi daramdaman nito salitang, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa intawa, layang antita, intawa ay spiritual. Alam mo ang mga taong hindi spiritual. Bastos sila sa Diyos. Pwede ba? Umupo ka dyan, makinig ka mabuti. At habang nakikinig ka, unawain mo ang mensahe ng Diyos. Hindi ko mensahe ito. Nakinig ka dyan, umupo ka, at may bata ka. Unawaan mo yung sasabihan ng Diyos kayo. Sabihan mo ito. Sabihan ng salita. Kasi bastos yung tao. Tandaan niya, yung tao, akit na yung kanyang kabastusan, lagi kayong spiritual, kaya reliyon. Nung ako hindi Kristiyano, papasok ko sa simbahan, nag-iossi lang. Ganun lang. Basta nakasimba, okay na yun. Ekbalo kating kung kalando, ekbalo kating heaven, ekbalo kating kaligtasan, ekbalo kating kapangain. Hindi ko alam yun. Basta ako nakapasok, pagdating ng linggo, nakaupo, tapos na yun. Hindi ka naman. Narito ka upang makinig at pakikiramdaman mo ano sinasabi sa iyo ng Panginoon. Wala minsan na to-correct ko rin. Wonder Heaven, meron po yung super candy. Ika naman ni Captain Angie. Libad na. Magluto lang. Okay, may magluto. So, kay oras na rin papagsamba. Umupo kayo. Makinig kayo. Narito tayo. Hindi mo pong mag-fellowship lang. Hindi po yan. Narito tayo to know God. The business of the church is God. Ayan tayo niyayayos Una sa lahat, ang uunahin. Sabog-sabog yung sarong mo siguro talaga. Kasi balong mag-touch ko yan Sabihan ko na ano siya, kay brother. 5 akong begi, 5 akong gagapang.
sinasabi ko sa inyo, tungkol ito, narito tayo to know God, to know Him. Pagdating ng verse 12, dito yung distinction. Tignan natin yung, dito makikita yung totoong kalagayan. Subalit, lahat ng tumanggap sa Kanya. Iba yan. Okay? Ang sanlibutan, ang daigdig, pinachike kayo na kayo magtaka kayong tao, para sa kayong Diyos, interesado. Yung tao, interesado yun kay blessings, pero kay Diyos. Kaya manwala ko nito. Ako rin interesado sa blessings. Pero ngayong natutunan tayo sa Panginoon, higit tayong interesado sa nagbibigay ng blessing. Okay? Now, kaya nga, in carnal mind is enmity with God. Ay tinsiyan ko po rin tao, patang bakit? Kaya interesado po, magadan madalas, makiramdam, spiritual. Kasi yung tao, by nature, talagang materialistic yun. Ang nangyari kay Noah, nung ibaha, lunurin ng Diyos ang daigdig, mangyayari, ulit pa si Baida. Yung tama mga lang yun, makisaw. Alalang isipan din daw, nung emo po yung pasabutan, alalang kaludwa. Hindi masama ang material, basta kailangan natin. Sinasabi ko lang, importante yun. Pero merong higit na importante dyan. Ano yun? Ang relasyon. Nakuha niyo ako? Ang relasyon ng tao sa nga. Paano ako magkakaroon ng relasyon sa Diyos? Alaga mo relasyon dati kay Diyos kasi makasalanan tao. Pero dumating si Kristo, ito ngayon, ang Diyos ngayon ay bumisita, inaalok niya ang pakikipagkasundo. At ang Diyos ay nakikipagkasundo sa iyo sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya nga binigayan mo. Subalit, ang lahat ng tumanggap. Ano ibig sabihin ng tumanggap? Yung tanggapan may Kristo, hindi siya anino. Hindi siya pangalan lang. Hindi solido, isang buhay, isang Kristo, nagbabago ng buhay, nagsasalita, na nakatira sa iyong pagkatao. So, ingat kayo sa mga taong tumanggap kay Kristo na hindi nababago ang buhay. Pag si Kristo ay dumating, naglanding, umupo sa puso, tinanggap mo sa iyong puso, tiyak yun. Nakaroon ng transformation. It will change you. He will transform your life. Alay ang sa yung Bible, mag-preach tamo ganyan. Alam mo, babae kay katamo. Kapag hindi ka nababago, sabihin, katipong Kristiyano. Kaya manasagit ka, sabihin mo. Kasi, tinggap kay Kristo, tinggap po na kay Kristo, tinggap kay Kristo. Kung mabaptize ko Kristo, tinggap po ang Panginoon. Well, pag tinanggap mo ang Panginoon, lalakad ka sa Kanya. Pag-uugat ka sa Kanya. Pagbubunga ka sa Kanya. Basahin mo ang Colossians 2:6. Ang tumanggap kay Kristo, hindi ka tumanggap ng kasangkaban, hindi ka tumanggap ng anino, hindi mere talk. Hindi lang sa salita, kundi tinanggap mo ang isang Kristo ng Diyos na binuhay sa mga patay kasama ang Holy Spirit. Kapag tinanggap mo ang Panginoon. Anong sabi ng Bible? But if any man is in Christ, is a new creation. All things will pass away and the things. Si Kristo ngayon, buhay siya. Solid. Hindi ko siya nakikita ng aking naked eye. Kaya makikita mo yung buhay, yung pagbabago. Yan ang ibig sabihin ng tumanggap. Solid. That's why aking tsaring Kristiyano mag-grow. Kristiyano. Kaya perfect. Eh, dumating sa buhay ko na hindi pa dumating. Wala nang makilala ko at tinanggap ko. Substance siya po. Si Kristo ay talk. Ang talk. Lihiti mo yan. Si Kristo, substance siya. Solid yan. Totoo yan. Nakuha po niyo ko? Talagang si Kristo ay nananaan sa puso ng isang tao na tumanggap sa Kanya. Yes. Kaya po nangyari ko? Sa Kanya na sumasambalataya, sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban. Ikipay na. Sa lahat ng tumanggap sa mensahe ng Diyos, kay Kristo, anong sabi ng Bible? He gave them the right
the power and the authority. He gave them. Pinagkalooban sila ng karapatan. O, ngayon ka lang nagkaroon ng karapatan. Paano yung karapatan? Diyos. Kaya ako tatakot kay Diyos in the sense na tatakot kay Diyos. Aligo, yung Diyos kayo ni, ala na akong gulat, pakiharap po kayo, ha? Kasi niya na akong karapatan. That's why itong kinatamang Dex, kung tinatawagan niyo siya bilang gaganong king Diyos, pero ngayon, hindi ako natatakot sa judgment ng Diyos, hindi ako natatakot sa kasalanan. Kasi nga, yung itinubos mismo ng Diyos, binigyan ako ng karapatan, access. That's it. Yan ang anong privilege. That is why nung ating kang privilege mag-pray, ating kang access, may daan ka, hindi ka nag-pray. Parang questionable yun. It's supposed to be ang Kristiyano, mapanalanginin kasi mahina siya. Nakuha niyo yun? Kanya mapag-praying Kristiyano, alam niyo mahina siya. Ating tukso, ating demonyo, ating laman, ating kasalanan kanya itong hindi, kailangan niya talaga yun. Saguli, lumubog kayong problema. Saguli, may takutan ka. Lahat na nangyari sa buhay natin. We need God. Ang tao ngayon, alayang saya, ng pero. Alayang saya, ng keng sandibutan. Pero kita, kaya itong ito. Pag Kristiyano ka, although importante yung pera, yung satisfaction mo, pera, Diyos ang satisfaction mo. Hindi mo satisfaction ng family, hindi mo satisfaction ng achievement, ang pinag-aralan, ang satisfaction mo mismo, ang Diyos. At even sex, hindi mo satisfaction yun. Kasi pag satisfaction mo yun, then, para tayong hindi mananampalataya. Ang satisfaction. Kaya nga sabi ng Bible, build your hope in Him. Diyos ang pag-asa natin. Ang Diyos ang kasiyahan natin at ang Diyos ang tagumpay natin. Then, sabi dito, karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, igual. Aliwala rin. Hindi lang tayo nilikha, kundi yan ay binigyan ng karapatan in the full spiritual. So, sabi ko nga nilikha ako ng Diyos, kalupa kayong tao. Pero iba ako na kumanggap kay Kristo, kumilala kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, binigyan ako ng right, authority, power, maging anak ng Diyos. Privilege ba? Yes. Paano nangyayari yan? Okay, turuan ako po yan. Alam niyo ba, pinakamalaking himala na pwedeng mangyari sa tao. Yun, mga born again. Ang mensahe ba dyan, yung born again? Yes. Lahat tayo ay born in Adam. Pero posible na born ka in Adam, pero hindi ka born again. Lahat tayo ay galing sa isang tao. Follow you that? Pero yung tao, Ken, sasabihan na hindi lang sa galing kay Adan, sa laman, galing siya sa Diyos. No, na ipinanganak, hindi sa dugo. Anong dugo? Parang tao. Hindi sa dugo. Sa looban ng tao, hindi ng Diyos. Ang isang taong ipinanganak ng Diyos sa spiritual, ang Diyos ang may gawa naman. Halimbawa, Kristiyano ko, biriyanan mo maging Kristiyano, hindi, una sa lahat, kaya ka naging Kristiyano, ginusto ng Diyos. Yun ang una. Halimbawa, tingnan ko si Kristo, ba't tinanggap? Yan ang important Diyos. Siya nga, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng tao, ni ano pa man kagagawa ng tao. Hindi na. Diyos. Paano ba ang isang tayo pinanganak ng Diyos? Dalawa kanyang magulang. Alam natin yan ba? First, the Word of God. And the Holy Spirit. Ang isang taong anak ng Diyos na sinasabi natin na tumatawag sa Diyos ng Ama ay isang taong ipinanganak ng Diyos. Pero ko, give me by it,
Huwag yung maging Kristiyano. Milagro ito. Huwag yung ibayo. Hindi nyo kayang gawin yun sa inyong buhay. Gawain yun ng Diyos. Aray, yung dagyan lubda kang born again. Ha? Kumari ko, tuwi ka na ako, lukluk ka, born again daw. Alam niyo ba ang tao, kanyang kasadlakan? Ang sama ng tao. O tayo, baling kaya kayong sitwasyon. Hindi mo po kaya kayong tapatan. Ang sama ng tao. Kaya magagalit, sinasabi ko lamang sa inyo. Ito. So nakita niyo na ngayon, ang Diyos, nilikha niya lahat ng tao, pero pagdating sa pagiging mga anak ng Diyos, ay isang espesyal na relasyon. Ito'y mangyayari sa magitan lamang ni ano kanya kasi yung Bible. Alam mo naman yung 3:26 Mark ng Galatians, kanya yata. Pagkamali. Yan ba? Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kita ng pananam. Kaya. Ang relasyon mo ng Diyos, faith. Ano faith in Jesus. Ay, hindi nyo? So, ay na niya. One of the most beautiful passages in the entire Bible is 2 Corinthians 6:18. Diyos mismo ang nagdi-declare. Para sa akin, isa ito sa magandang talata sa Bible. 6:18 2 Corinthians, Mark, tingnan mo. At ako'y magiging ama sa inyo. At kayo'y magiging aking mga na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, makapangyarihan. Na sino yan? Yan ang mga taong hinugasan. Yan ang mga taong binago. Yan ang mga taong tinawag. Okay? Sabi ng Panginoon, umiwalay kayo. Yan, sa libugan. At kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So, yung aking in-expound ngayon, yung salitang tinatawagan pa lang, yung call pa lang. Kaya very limited yung oras at meron tayong communion. Alam nyo, sa tuwing ang Panginoon magkakaroon siya ng relasyon sa tao, lagi yung sinasabi ng Diyos, kahit si Ezekiel, di ba lagi sinasabi ng Panginoon sa tao, bibigyan kita ng bagong puso, bibigyan kita ng bagong spirito, I will put my spirit within you. You will be my people, you shall be my people, and I will be your God. Paliwanag kay bayo kung mayari, isipin ka maglugan. Yung salvation, muli sabihan, ang Diyos ang pangliligtas ng Yabelo. Okay, wala pa tayo sa langit. Alam natin lahat, tayong lahat ay papunta ng langit kung Kristiyano tayo. Yan ang sabi ng Bible. Naglalakbay tayo patungong langit. Nasaan ba ang Diyos ngayon? Of course. In the ultimate sense, nasa langit ang Diyos, our Father in heaven. Ngayon, nasa lupa tayo. Ang tanong dito, kailangan ko bang magkaroon ng contact sa Diyos? Yes. Paano? Well, ito yun. Ito yun. There is prayer. Yan ang access. Habang tayo nabubuhay sa daigdig ito bilang Kristiyano, meron tayong communication sa Diyos. One, there is prayer. Two, the indwelling power of the Holy Spirit. Two, three, fellowship through His Word. Magsalita yung Diyos kayo Magsalita tayo kayong prayer. Sing Holy Spirit. Habang tayo nasa lupa,
Sa daigdig na ito, sabi ng aking naalaala bago ako magtapos. Pinasa ko yung aklat niya kay Watson. Huwag ka muli, if I may quote it right, ano kanya? It is a wonderful thing for my soul to get the sense of God being my Father. Tagalungan gini. Puri kita. Isang malaking pakiramdam, kahangahangang bagay para sa aking kaluluwa. Ang mamalayan ko ng Diyos. I will be your God and you will be my sons and daughters. Yun ang relasyon. Yan ang ibig sabihin kung inyong tinatawagan. Ipida, rin pakisadyan ng 117 exclusively believers. Then, tayo ang tumatawag sa ating Ama. So, inaalala natin ngayon itong banal na hapunan. Tayong lahat ay tinanggap ng Diyos. Tayong lahat ay naging anak ng Diyos. Kaya okay kayo kapag ginatanan ng pananampalataya tao. Pray. Let's pray po. Naalala po namin, Panginoon, sa pamagitan ni Kristo, ikaw ay aming naging Ama. Isang amang nagmamahal, isang amang nagmamalasakit. Ito ba kami, Panginoon? Dati kami ikaw, dati kaming nawawala. Dati ay kaming mga rebelde at walang interes sa inyo ang sinasabi. Pero inagaw mo kami sa kasalanan. Binigay mo sa amin si Kristo, siya naging aming pag-asa at kaligtasan. Sa oras na ito, katulad ng sinasabi ng 1 Peter 1:17, kabilang kami, Panginoon, sa tumatawag sa iyo. Aba, Ama, tulungan po kami mabuhay sa relasyon ito na yung itinayo. Makapamuhay kami, Panginoon, ng nararapat. Hindi po kami nakatapos sa pag-aaral nito, hindi namin natapos lang. Bayad na sa oras na ito, kami nagpapasalamat. Muli namin inaalala ang kamatayan ni Kristo. Naging dahilan para kami matapos. Gawin po kaming karapat-dapat sa inyong harapan, Ama, at saksi po kayo sa buhay namin sa araw-araw. Alam niyo kami mahina, alam niyo kami, Panginoon, ay madalas magkulang sa inyo. Subalit, sapat ang inyong biyaya, kung kami tanggapin, kung kami patuloy na kalingain sa buhay po namin ito. Sa aming pagluhod, sa aming paglapit sa inyo sa oras na ito, Panginoon, na linisin mo ang mga puso. Naalala namin ng dugong na abubo, dugong mahal, na naglinis ng aming kasalanan. Kung sa amin ay mahina kami, sa inyo may kalakasan. So, kung ito'y nawawalan kami ng pag-asa. Dalahin ko lang po, Panginoon, na hindi babalik sa inyo ang salita na mga nakarinig ng inyong salita. Kayo po, Panginoon, ang magbaon ito sa puso. Totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi lang mo lamang kami nilikha. Hindi kami tinuring mo mga ampon, anak, sa pagkita ni Kristo. Ngayon, hayaan mong gamitin namin ang pribileyo ito. At tawagan ka namin bilang aming amang pagpapagarihan sa amin ay nagmamahal. Nang kami ay pangunahan, habang kami nabubuhay sa lakarang ito. Salamat kami sa lahat ng biyaya, sa linggo, sa bawat araw, sa bawat sandali na kanya aming buhay, Panginoon, ay iniingat. At ang aming buhay ay patuloy po ninyong sinusupply. Sapat sa aming pangangailangan. Thank you, Lord.
sa gitna ng daigdig na ito ay pwede kaming tumawag sa inyo. Alam po namin na kayo mismo ang nagsabi sa amin na walang imposible sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa inyo. Dalayan ko po, Ama, ang umagang ito sa aming magpapartik ng banal na hapunan ay nawaan ang Kristong tinanggap namin na hindi siya anino, hindi siya substance. Ito, Panginoon, na namatay sa krus ng Kalbaryo, nabubong kanyang dugo upang kami maligtas. Sa aming pagkikipag-partake sa banal na hapunan ito, maging malapit nawa sa aming puso ang mga katotohanan ito namin pinag-aralan. Tulungan mo ang aking kapatid na narito ngayon upang alalahanin ang kamatayan ng aming Panginoon Jesucristo. Nagbigay sa amin ng katubusan at katiyakan sa buhay. Yours is the glory and honor and dominion and power to your Son.